Magandang gabi Pilipinas. Sa hangaring mabigyan ng kaginhawaan ang pang-araw-araw na paglalakbay ng mamamayan, ang pamahalaan ay patuloy pa rin sa paghahanap ng mga solusyon ukol sa problema ng trapiko sa ating mga pangunahing kalsada. Kaugnay dito, ilang mga polisiya ang ipinatupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang bigyang kasagutan ang lumalalang suliraning dala ng mga kolorum at provincial buses. Bagay na di naman sinang-ayunan ng Metro Manila Development Authority at ng ilang mga alkalde sa Metro Manila. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ngunit dahil sa kalituhan ay tila lalong bumigat ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Kaninong kamay nga ba nakaatang ang pag-aproba sa mga proyektong pangtrapiko? At ano nga ba ang mga pangunahing tungkulin ng LTFRB, LTO at ng MMDA? Ako po si Kirby Cristobal. Problema sa sistema ng trapiko at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng pagtalakay sa mainit na isyong ito. Dito lamang sa Road Congestion, a PTV Special Forum. Nito lamang nakaraang July 21, nagpatupad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng isang memorandum, ang No Apprehension Policy. Ayon sa nasabing polisiya, pinapayagan ang mga kolorum na truck na makabiyahe sa Metro Manila habang pinoproseso pa ang kanilang mga papeles. Ayon kay LTFRB Chairman Winston Hines, ang nasabing aksyon ay magsisilbing tugon para sa mga negosyanteng naaapektuhan ng truck ban na ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dagdag pa niya, layunin din itong pigilan ang anumang pagbabago na makasasama sa ekonomiya ng bansa. Nagkaisa naman ang MMDA at ilang mga alkalde sa Metro Manila sa pagsasabing ang no apprehension policy mismo ang nagiging ugat ng mabigat na daloy ng trapiko. Kaya naman sa kabila ng memorandum ng LTFRB ay patuloy pa rin ang kanilang panghuhuli sa mga out-of-line vehicles at kolorum na truck. Idinidiin ni MMDA Chairman Francis Tolentino na ang mga nasabing kolorum vehicles ay hindi pa rin nararapat na payagang bumiyahe sa Metro Manila. Dagdag pa niya, ipinatutupad lamang ng MMDA ang mga nakasaad sa batas. Kinulang nga lang ba sa bukas na komunikasyon ang lumalalang problemang ito? At masasabi nga bang isa lamang itong issue ng kalituhan sa mga gampanin at saklaw ng mga nasabing ahensya? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito lamang sa Road Congestion, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi Pilipinas. Mahalaga yung topic natin, Mark, ngayong gabi dahil lahat tayo ay apektado nito. Ang problema sa usad-pagong na trapiko at yung mga pulisiya ng pamahalaan para maresolba itong lumalalang problemang ito. Ang cost sa atin sa oras, sa stress, sa pera, sa polusyon ay napakalaki. Kaya kailangan maayos. Pero sa isang banda, Cathy, ginagawang paraan ng gobyerno yung ating infrastructure issue. Pero itong issue ng sistema, ng koordinasyon at ng polisiya ay ating pag-uusapan ngayong gabi. Nito lamang mga nakaraang araw, Mark, ay tila nagkakaroon ng kaguluhan nga kalituhan sa pagitan ng ilang mga ahensya ng pamahalaan tungkol sa pagpapatupad sa mga polisiyang pantrapiko. At nariyan pa yung local government policy sa Manila, kaya simulan na natin para maintindihan ng ating taong bayan kung bakit nagkakaroon ng mga isyong ganito. Kasama po natin dito sa ating studio, Asik Albert Swansing, Secretary General ng Philippine Global Road Safety Internship Incorporated. At kasama din po natin, spokesperson ng LTFRB, Attorney Mary Ann Salada. Siya po ang pinuno ng National Center for Commuter Safety and Protection, Ms. Elvira Medina.
At kasama rin po natin, siya po ang presidente ng Integrated North Harbor Trading Association, Ginoong Teddy Herbacio. Siya po ay isang estudyante at commuter din. Kasama natin, estudyante mula sa Lasal Green Hills, Martin Valdez. At mula naman sa Technological Institute of the Philippines, TIP, Oliver Tropa. Kanina nga, Mark, ay nabanggit natin itong memorandum circular na in-issue ng LTFRB na tila nagiging point of contention That's sa right. pagitan ng kanilang ahensya at ng MMDA. Tanungin po natin si Attorney Salada, ano po ba itong memorandum order na ito? Ito pong memorandum circular po to ay in-issue bilang kalakip ng implementation. So ito po, this has all, kailangan po nating, pag pinag-uusapan po to, kailangan po nating pag-usapan palagi yung joint administrative order na in-issue ng LTO, LTFRB at ng DOTC. Yung joint administrative order, ito po yung may mataas na multa sa mga kolorum. 1 million sa bus, 200,000 po sa truck. Ito pong memorandum circular na po to, yung hindi po muna huhulihin yung mga truck na walang prangkisa habang pending pa po yung kanilang pagpoproseso ng prangkisa provided may provisional authority po sila. Ito po ay bunga ng problemang nakaharap ng ahensya dahil po, una, nagpapatupad po yung ahensya ng Joint Administrative Order on the Revised Fines and Penalties, yung Anti-Colorum Plus. Kasabay po ng pagpapatupad po namin yun, and nasabay naman po yung event ng port congestion dyan sa City of Manila. Nung pinapatupad po ng LTFRB at LTO po itong Revised Administrative Order, yung JAW po, na-discover po ng ahensya na humigit mga siguro 90% po pala ng mga trucks na nagseserbisyo po dyan sa Port of Manila, marami po sa kanilang walang prangkisa and they are trucks for hire. Ngayon po, kasabay po ng kung 10% na lang po yung lehitimong trucks na pwedeng mag-transport ng goods from the Port of Manila, mangyayari po, magiging parang imbudo po dyan sa Manila na hindi po makakalabas yung mga goods papunta po sa ating merkado. Okay. So yung provisional authority po yon, yung no apprehension policy, this is just temporary solution. Alright. Asek Swansing, paanong nangyari na 90% ang colorum at 10% lamang ang legal? Over the years, hindi po ba natin ito nabantayan? Hindi ba na-monitor na umabot tayo sa punto that if we implement the law, it's gonna bog down the transport sector? Ganito po nangyari niyan, ano? Yan pong sinasabing colorum operation ng mga trucks. Matagal na pong umiiral yan. In fact, it is considered na merong de facto deregulation as far as trucking operation is concerned. In fact, noong congressman pa po si Congressman Teodoro linapitan niya ng mga truckers at nagmungkahi na magpasa ng isang batas na iniaalis na yung trucking operation sa clutches ng LTFRB. Kaya nga lang hindi nasundan dahil hindi na rin kumandidato nag-re-elect si Congressman Teodoro, no, at that time. So, yun ang pinag-ugatan ng problema na yan. Hindi nakita ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na magkakaroon ng crisis nang ibinaba nila yung Joint Administrative Order. Pareho lang ho, sa paghahatid ng pasahero, yung tungkol sa mga bus, at sa paghahatid naman ng kargamento, tungkol naman sa trucks. Pero very quick lang na pag-distinguish, Asek. Iba yung colorum na bus, iba yung colorum sa trucks, di ba? Ang colorum is... So, ibig sabihin, in terms of policy, treatment natin, sinasabi nyo kanina na merong de facto deregulation doon sa truck. Talagang maluwag from the beginning. Sa trucks lang po yung de facto deregulation. Sa passenger carriage po, wala nun. Pag kinakailangan, kung ikaw ay engaged sa
conveying ng pasahero, kinakailangan mo ng permit o yung tinatawag nilang prangkisa. Attorney Salada, bakit po in-extend itong no apprehension policy? Ako na po ang sasagot niya. O sige po. Nabanggit nga kanina ni Atty. Salada na about 90% of 308,000 trucks registered with the Land Transportation Office is doing yung what we call yung for hire na walang proper license o permit o prangkisa. So kung ibababa yung JAW, ilang porsyento ng 308,000 ang hindi makatatakbo. So maapektuhan ngayon yung hindi lamang Pantalan, kundi pati na rin yung mga iba't ibang warehouses, factories na siniservisyohan ng mga trucks. Okay, tanong natin Kathy dito kay Mama Elvira Medina sa punto naman sa point of view ng commuters. Dahil mukhang nakabenepisyo yung mga taga Manila dito sa paghihigpit sa mga truck, pati po yung kaluwagan sa kalsada, napansin po ng iba. Ano po ang inyong opinion dito sa pinatupad na no apprehension sa punto de vista naman po ng mga commuter? Sa mga commuters po, hindi namin nakita at naramdaman yan. Dahil ang nangyari po, yung pong dating mga sinasakyan ng mga commuters na nanggagaling sa South, kasi yung po yung mga buses na pumapasok sa Metro Manila, pinigilan na po ng MMDA at ipinilit na ipasok doon sa Southwest Integrated Terminal nila. Na kung gagawin nyo yung shortcut ay SPIT, Southwest Provincial Integrated Terminal. Samantalang ang nakaluwag po, admittedly, ay yung mga pribadong sasakyan. Kaya nga lang, nakalimutan yata na ang lahat ng ating roadways ay ginawa yan hindi po para sa private cars. All the roadways were built for an economic activity, and that is to transport the people and the goods of the country. Ang natutuwa po ngayon ay mga nasa private car na maluwag daw sa sa Manila, pero hindi po sa lahat ng panahon ay maluwag dyan. Dahil kung ikaw po ay dadaan sa Rizal Avenue, dadaan ka sa Abad Santos, papuntang Binondo, yung sinasabi pong kaluwagan ng traffic, wala po dyan. Alright. Let me add to that, kung ba't nangyari. Sa mahabang panahon ho, yung mga prangkisa nitong mga provincial buses, karamihan dyan, kung halimbawa biyaheng norte, nagtatapos sa Monumento at Balintawak. Correct. Ngayon, since merong tinatawag na moratorium on the issuance of new franchises, yung po mga prangkisa niya na hindi na bago. But by tolerance, yung buso na nagtatapos doon sa Balintawak, because of the need, yung mga pasahero, because of the need, na kailangan ihatid sila. Like for example, take the case of Victory Lines. Kailangan ihatid sila sa Sampaloc, kailangan ihatid sila hanggang Cubao. Noong binaba yung JAW, hanggang Balintawak na lang sila. So ano nangyari? Yung ngayong commuter na nakasakay doon sa bus, nagreklamo, paano siya makakarating sa Sampaloc? Paano siya makakarating sa Cubao? Kaya na-realize ng LTFRB ang problemang yan, kaya nag-issue sila ng circular na ayusin yung pinasabing mga prangkisa. Okay, balikan natin yung prangkisa ng mga truck, yung mga delivery trucks mula po dun sa mga port. Ginoong Herbacio, hindi po ba sapat yung panahon na ibinigay ng LTFRB, LTO para magparehistro at kumuha ng prangkisa yung mga trucks po na nasa port? Actually, ganito ang sitwasyon. Dahil una ay hindi nga kami naniniwala na dapat sana yung truck ay masama pa sa prangkisa dahil may malaking pagkakaiba, yung sitwasyon ng bus, jeep, taxi, UV Express sa truck. We're not dealing with the general public, hindi pasaheros yung kinukuha namin, kung hindi mga kargamento. Kaya nga mayroon kaming kahilingan before kay Congressman Chodoro na magkaroon ng amendment sa batas at huwag nang isama ang mga trucks. Dahil, well,
in general, lahat ng truck pag bumili ka, purposely gagamitin mo sa business. At yun yung punto. Why do you have to subject pa itong mga trucks na to at i-justify that you're using it for hire? Samantalang pag bumili ka ng truck, gagamitin mo talagang pang negosyo. If ever na meron mang truck na sasabihin hindi gagamitin sa negosyo, then sila yung mag-justify that they should be given exemption. At kung sila ay lumabag doon sa exemption, sila yung i-penalize. But just the same, since may batas, nag-apply kami ng prangkisa. Well, it so happened, no? Nung lumabas yung June 19 na JAW, ang sinasabi natin ay dapat may address muna yung mga applications na ginawa prior to June 19 dahil may mga applications kami 2 years old before the June 19 hindi na-actiona ng ahensya. And tapos ito ngayon 80 to 90% ng mga trucks na walang prangkisa ay bigla nating i-require na mag-franchise at bibigyan natin ng limitadong panahon. 120 days na bibigyan mo ng provisional authority and then binigyan ng another extension ng 30 days para mag-apply ka at mabigyan ka ng provisional authority. Ngayon, dahil sa kaguluhan ng local government and ng LTFRB, biglang senior 10 from August 22, ginawang August 15. Then after that, huhulihin kami. So, napaka-iksi nung panahon para yung napakaraming requisitos. No? Hindi ito simpleng pumunta ka lang sa ahensya kung saan man yung lugar at mag-a-apply ka, tatatakan ka and that's it, you have the provisional authority. Hindi po ganun. Ang dami po, at humaba ang pila, tumagal. Kaya po hanggang ngayon, mayroon pang mga hindi nakakapag-apply. Kaya nga kami ay hihingi sa LTFRB ng extension pa ng moratorium. Dahil pag hininto po ang mga trucks, mawawalan na magde-deliver ng kargamento at mag-i-stockpile na naman tayo. Yung Alright. port congestion, problema. Attorney Salada, bakit po tumatagal ng 2 taon daw po bago mabigyan na, hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng prangkisa? Hindi po lahat po ng mga applications ho ay tumatagal ng 2 taon. May problema po yon sa mga papel na dapat po inaayos po individually kung sino man po yung nag-apply. So, yun po yung dahilan doon sa mga ibang applications. May problema po sila sa papel at kailangan po nilang ayusin yon. In so far as our jurisdiction is concerned, hanggat hindi po nababago yung batas, kailangan po nasa jurisdiction ho namin ang trucks for hire. Ito yung mga trucks na pinapaupahan. So, we are mandated to regulate them and we will regulate them by obliging them to secure a franchise from us because that is the duty of all trucks for hire. Okay. Insofar as doon sa August 15 deadline ng pag-a-apply po ng provisional authority, ito po yung pag-apply lang po ng deadline for the application of provisional authority, madali po namang nakukuha. Na the provisional authority is valid until October 17. Ngayon po, it is their duty ng mga pampublikong truck na mag-apply po at as a matter of fact, dapat po matagal na po nilang nagawa po yan. Ito po yung August 15 deadline. Mahal po ba yan, attorney? Hindi po. Magkano po? 520 filing fee for the first 2 units plus 10 pesos legal research fee plus additional 70 pesos for additional unit. Kung titingnan po natin ang filing fee po, napakamura lang po napakamura kung ikukumpara po sa returns po na pag-ooperate ng isang trucking business. Let me give you some numbers. Registered trucks with LTO is 308,000. And we're saying that 90% of that is doing for hire. So that's 270,000 units. Now, as far as LTFRB is concerned, as of June 2014, they've only registered 38,341 units. So you could imagine the magnitude of the problem. Let's say on Monday, the JAW will take effect. Okay. Again, we will have a problem of lack of Puntahan trucks mo. that will deliver cargos. Puntahan muna natin, attorney, yung ating mga kabataan, si Oliver Tropa. Siya ay nag-aaral sa TIP. Oliver, itong pagnanais ng ating gobyerno maayos yung sistema sa mga bus, sa mga truck, ano ang nagiging epekto sa ating mga estudyanteng commuter?
Bilang po estudyante, nakakaranas din po ng traffic every morning lang po. Based po sa pag bumabiyahe po kasi ako, yung about po sa truck, pag nakakasabay ko po yung mga ganun po, traffic po ako sa may bahagi po ng along NSO, papunta pong Anonas. Kasi Anonas po sinasakay ako. So, jeep lang po yung sinasakyan ko po. Yun. Kanina, ang tila lumalabas sa sinabi ni Miss Medina na tila private vehicles yung nagiging cause ng matinding daloy ng trapiko. May mga nagsasabi, MMDA, tila sa kanila, mga kolorum na bus at trucks. Para sa iyo, Martin, ano sa nakikita mo bilang isang commuter, yung dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko? Well, for me, every morning as I commute going to school from Quezon City to Ortigas, as I see many public vehicles and somewhat private vehicles like buses, they always fill EDSA up every morning. Because I leave my house at exactly 6:30 in the morning, and when I get to the road, it's already at 6:45. So I see heavy traffic. And sometimes that's what it's heavy for me, because sometimes I get to school at already 7:15, and sometimes I always get there late. So Yung competition nga, Cathy, or yung pagbalanse natin ng need ng ease on the part of the private vehicle owners versus a more efficient public transport system ay isang challenge po talaga para sa ating mga kababayan. Ginoong Swansing, paano po natin ma-justify din sa ating mga kababayan yung pagnanais nilang magkotse na lamang, kung hindi naman maayos yung ating public transport? Masasagot po yan ni Ginoong Swansing sa pagbabalik po ng ating special forum.